Tinanggap na kamakailan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagbibitiw ni dating NBI Director Jaime Santiago. Itinalaga namang kapalit ni Santiago si NBI Officer in Charge Angelito Lito Magno at kasama natin siya ngayon live dito sa PRTV Prime Studios, si NBI OIC Director Lito Magno. Magandang gabi po, Director Magno. Welcome po sa Arangkada Balita. Magandang gabi, Jeff, at magandang gabi, Maan. At magandang gabi sa lahat ng nakikinig at nanonood. Sir, una sigurong tanong ko. Ito lang, para lang sa kaalaman ng ating mga kaserbisyo. Ay, utang na loob ko yung buhay ko kay attorney. Kasi 2010, kung matatandaan mo, yung road rage, yung kay Jason Ivler. Yeah. Oo. Kami yung na-corner. Ah, Ito yung okay. pag-aresto kay Ivler. Kami yung na-corner na si Ivler ay nakabandolier, maraming bala, may Armalite at sumusugod sa kwarto na pinuntahan namin sa basement. Nga pala. Siya yung nakipagbakbakan. Oo. Kaya, ayun, akala namin katapusan na eh. Di ba? Oo. So nga pala dahil matagal ka rin nag-NBI. Oo, So matagal pala kayo na nagkakilala Yes. na, nagkasama. Bata pa lang ako noon. Bata pa rin si Sir noon. Okay. Pero ang dami ng hinawakan, no, ng mga kasong malalaki, pati yung mga dibisyon. Oo, siya rin yung mga nag-head. At ngayon nga ay NBI Director, OIC. OIC. Oo, Pero ito nga sir, OIC, bago kakaupo nyo lang, pero medyo mabibigat po yung mga kasong nakatutok tayo, particular yung mga flood control projects. Paano nyo po tinanggap, tsaka ano po yung mga priority po natin? Una, maraming salamat sa tiwalang binigay sa atin ng ating Pangulo no, upang paglingkod tayo sa ating mahal na ahensya. Tama po kayo, pumasok tayo sa medyo napaka-challenging times. No? Pag-oath ko pa lang po, pasok agad tayo sa flood control investigation natin. But before that, meron po kasi tayong task force sa DOJ NBI sa pamumuno ni Yusek Jesse Andres at sa gabay naman din po ng ating OIC Secretary Bida kung saan ang task force po ito ay nakasentro sa pag-iimbestiga at pagtulong dito po sa ating mga flood control projects. Sa mula po nung naumpisahan natin, may mga ilang kaso na rin po tayong na-file sa National Prosecutor Service. Anong toka nyo, Director, doon sa flood control projects investigation? Sa tulong po ng DPWH, ng ICI at iba pang agency, no, tayo ay nakatutok dito sa mga ghost projects. Ito po ang ating inuuna at ginagawa nating prioridad. Dahil yung iba pong projects din naman ay medyo kung substandard yan, mas nangangailangan ng mas matagal na investigasyon. Unlike po itong ating ghost project, ay masasabi ko, kumpara sa ibang iimbestigang proyekto, mas madali po nating mapapatunayan dahil talagang wala po eh. Ay, buti nakita nyo pa. Talaga napapanahon din sa Halloween. Oo. Kanina ay nakita ko kayo sa ICI. May bago bang direktiba ang ICI sa NBI patungkol nga dito sa flood control projects anomalies? Sa ICI po, sinasabi nila na mabuti rin po na nandito yung NBI dahil alam naman po natin na kulang sila sa manpower. So, tinutustusan po natin yan at binibigay din po natin ang ating koordinasyon upang hindi po magdoble-doble yung mga kaso namin inimbestigahan. So, DPWH, ICI, NBI, at lahat po ng mga proyekto naming iniimbestigahan, pinagtutugma-tugma po namin para maiwasan po yung mga duplicitous investigation para mas mabilis po tayo makausad. At ang mahirap nga dito, partner man, and sir, di ba, talagang nakatutok yung ating mga kababayan dito kasi galit na galit. Kaya talaga yung lahat ng bata ay nakatingin din po sa inyo. Ramdam po natin yan. Gusto lang din po namin ipaunawa sa ating mga kababayan at sa publiko na ginagawa naman po natin ang lahat. Pero hindi po natin maisaalang-alang ang mga due process at meron din po talagang mahirap na pag-iimbestiga dahil gawa nga po ito nung may mga pagka-technical. No? At yun naman pong katulad na nasabi namin, yung mga madadaling pitasin, yung ghost project, ay umuusad na ho yan. Na-file na natin yung kaso. Kaya humihingi po tayo ng paunawa sa ating mga kababayan. Nagtatrabaho po ang mga ahensya ng gobyerno. Siyempre dapat airtight yung case. Opo. Para hindi rin mabaliwala. Kasi maraming atat Masaya. gusto na lang may makitang makulong eh. Oo, syempre kasi maniniwala ka sa sabi-sabi. Pero syempre dapat may ebidensya. Yun ang mahirap kunin, di ba? Yun nga ho, ginagabayan tayo ng ano natin sa NBI, yung pong
kung saan tayo dadalahin ng ebidensya. Dahil kung wala din po tayong ebidensya, nag-file po tayo, lalo lang po silang magagalit kung madi-dismiss naman po yung kaso. Oo nga po. At magkakaroon na naman sila ng pangalawang kaisipan na, nakita nyo na. So ito ho, katulad po na nasabi ko, humihingi po kami ng pangunawa na tatrabahuhin naman ho natin to ng maayos. And ito nga, Partner Manen, sir, no, alam natin nagsanga-sanga na tong investigation na to. Hanggang nauwi pa nga doon sa isa nyo rin na kaso na hinahawakan tungkol doon sa pamimeke. Dahil may connection din sa flood control, di ba? Doon sa investigation ng Senate Blue Ribbon Committee, na-discover na peke yung affidavit na ginamit ng witness na si Orly Gutesa. NBI po ang naatasan, tama po ba? Paano nyo na... Ang Regional Trial Court po sa Manila ay nag-issue po ng isang utos kung saan ang NBI dinirekta na examinin po itong lagda ng nasabing affidavit ni Orly Gutesa. At sumunod naman po ang NBI dyan at pinadala na po ang resulta dito sa ating Regional Trial Court kung saan nga po sinasabi na ang pirma na nandito kung saan yung binasang affidavit o yung sinumiting affidavit ni Gutesa ay hindi ginawa ng isang not the same person. Ibig sabihin, yung pong sinasabing may akda ay hindi siya ang pumirma doon. So sa madaling sabi po, ito ay forged o peki po yung pirma. So, malayo ba yung pirma? Meron pong mga diferensya ng strokes doon sa... Kasi ito naman pong resulta ay base naman po ito sa scientificong pag-aaral ng ating mga question document experts. pero, Kasi merong question the document division ng NBI. Minsan nga yung mga sa bangko, pinapadala din, di ba? Yes, Para lang matiyak na kung yun nga ba yung pumirma o peke yung pirma. tsaka yun nga, sir, ang sinasabi nga ay may defense na ako na narinig na sinasabi, hindi, baka inutusan yan nung attorney na may ibang pipirma on her behalf. Pwede ho ba tanggapin yung ganong klaseng depensa? Ang sa atin lang ho, ang malinaw, ito ay isang forgery. Kung ano man po ang kanilang depensa o kung ano pa man po ang ilan ay nasa sa kanila na po yan. Basta ang basihan po natin ay yung mga dokumentong sinumite kung saan napag-aralan at na-conclude na ito ay isang forgery. At paniyak, kapag nag-resume yung investigasyon dyan, baka ipatawag kayo ng Senate Blue Ribbon, no? Nakahanda Committee, naman po. para magpaliwanag. Doon naman po sa kaso ng missing Sabongeros, kasi natatabunan na Oo, ito ang dami na talaga. ng flood control projects anomalies. Ano na po yung update doon? Yung sa missing Sabongeros po, ang nag-concentrate po ng pag-iimbestiga dito ay ang ating kapulisan. Sila po ang ating sila po ang naatasan na mag-concentrate dito. No? Ang NBI naman po ay nakahandang tumulong, especially dito po sa mga forensic examination, kung saan may sinasabing may mga buto o bones na nakuha dito sa lawa para ma-examine kung ito ay sa tao at kung halimbawa man sa tao ay ma-DNA examination po natin para ma-determine at maihambing natin sa mga kamag-anakan ito. Partner, sorry, isisingit ko lang bago ko maano. Sir, balik lang ko doon sa pirma po. Sino yung mga mananagot po doon? Yung si Orly Gutesa ba? Yung mga gumamit sa kanya? Ano ba kalalabasan po ng investigation natin? Sa pinaka-basic po nating requirement to sa batas, ang isang peking dokumento kung sino po ang nagpresenta nito ay ina-assume po natin na siya yung magiging beneficiary nito. Dito po sa kasong ito ay si Orly Gutesa po ang may dala. Siya po ang nagsumite sa ating Senate Blue Ribbon Committee. Kung sa mga tao behind, halimbawa lang, ay posible bang madawit? Yan po ay mas lalalim pa po natin yung investigasyon natin kung para malaman natin kung sila may kaalaman dito sa sinasabing peking pirma. Kung inutusan ba o orchestrated ba yun? Di ba? Kumbaga, maraming bumuo doon sa... Kung sino yung nagkontsabahan para buuin yung affidavit na yan na peke po. Tama po, sir. Actually, ang affidavit po, sorry lang sir, no? Opo. Affidavit po, yung kanyang panunumpa, yung mga salita niyang ginamit dito sa Senate Blue Ribbon Committee ay tanggap naman po yun. Ang nasasabi lang natin pong peke dito ay yung pirma ng notaryo. Yun lang po yung question po. Yung pirma lang po ng notaryo. Okay, nako, maraming salamat po again, sir, sa pagpasyal po dito sa PRTV Studios. Salamat po. Maraming Isang salamat, sir. karangalan na makita kayo ulit. Nice meeting. Lalo Congrats na and more power. Good luck, sir. Nako, malaki-laki Maraming salamat po sa tulong nyo at kung meron din po kayong malalaman, handa po ang aming tanggapan. Salamat po, sir. Thank you, sir. Ingat, sir. Thank you so much.